Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-38 kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Kasawian. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Upang itago ang kahinaan ng pamahalaan, dinakip ang mga pinaghihinalaang tulisan. 6 o 7 magsasaka ang hinuli ng mga sibil matapos ang sunod-sunod na pag-atake ni Matanglawin sa iba't ibang probinsya. Pinaglakad ang mga bihag sa gitna ng matinding init ng araw, gapos ang mga kamay, halos walang damit at walang panyapak. Pinapahirapan sila ng mga gwardiya sibil na mga Pilipino rin sa ilalim ng masidhing sikat ng araw. Kung may mabagal o natutumba sa kanila, binubugbog sila gamit ang sanga ng puno. Ang leader ng mga sibil na si Mautang ay walang haba sa pagmamalupit sa mga bilanggo. Sinasaktan sila para piliting aminin na sila ay mga tulisan. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, may isang sundalo na nagngangalang Carolino na hindi sang-ayon sa kalupitan ng mga gwardya. Sinaway niya si Mautang, ngunit sinagot lamang siya nito na sila ay kapwa Pilipino kaya't walang problema sa pananakit sa kanila. Biglang sinalakay ng mga tulisan ang grupo mula sa bundok, dahilan upang magkabentahan ng putok. Tinamaan at napatay si Mautang at ilang sundalo ang nasugatan, kasama na ang kanilang pinuno. Sa takot na lumaban, iniutos ng pinuno na barilin ang mga bihag upang walang makaligtas. Nagsimula silang magmakaawa, ngunit walang nagawa kundi tanggapin ang kanilang kapalaran. Habang nagpapatuloy ang labanan, isang lalaki ang nagpakita sa itaas ng bato, iwinawasiwas ang kanyang baril. Inutusan ng pinuno si Carolino na barilin ang lalaki. Bagaman nagdadalawang isip, napilitang bumarel si Carolino at ang lalaki ay bumagsak mula sa bato. Nang sila'y umakyat sa bundok, natagpuan nila ang matandang nakahandusay. Siya ay walang iba kundi si Tandang Selo, lolo ni Carolino. Habang naghihingalo, nakatingin si Tandang Selo kay Carolino nang may labis na kalungkutan at hinagpis. Itinuro ng kanyang nanginginig na kamay ang likod ng talampas na tila nagbibigay ng huling babala kay Carolino. Hindi makapaniwala si Carolino na ang kanyang nabaril ay ang kanyang sariling lolo, si Tandang Selo, na ngayon ay pumanaw sa kanyang harapan. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Dinakip ng mga gwardiya sibil ang 6 o 7 magsasaka na pinaghihinalaang kasabwat ng mga tulisan at pinaglakad sa ilalim ng matinding init ng araw, gapos ang mga kamay at walang saplot sa paa. Walang habas na pinarusahan at binubugbog ni Mautang, ang leader ng mga gwardiya sibil, ang mga bilanggo upang pilitin silang umamin na sila ay tulisan, habang si Carolino ay nagpakita ng pagtutol sa kalupitang ito. Biglang sinalakay ng mga tulisan ang grupo mula sa itaas ng bundok. Nagkaroon ng palitan ng putok at namatay si Mautang habang nasugatan ang ibang sundalo kasama ang kanilang pinuno. Dahil sa takot, iniutos ng pinuno ng mga sibil na barilin ang mga bihag upang walang makaligtas, kaya't nagmakaawa ang mga bihag ngunit sila ay pinagbabaril at napatay. Sa gitna ng labanan, inutusan si Carolino na barilin ang isang lalaking nakita sa bundok. Nang magtagumpay siya, natuklasan niyang ang kanyang nabaril ay ang kanyang lolo, si Tandang Selo, na naghihingalo at nag-iwan ng malungkot na paalam kay Carolino bago tuluyang pumanaw. Mga mahahalagang tauhan. Carolino, isang sundalo at ang pangunahing tauhan sa kabanata. Siya rin si Tano, ang anak ni Cabezang Tales at apo ni Tandang Selo. Siya ay nasa hanay ng mga gwardiya sibil at naharap sa matinding moral na pagsubok nang mapilitan siyang barilin ang kanyang sariling lolo, si Tandang Selo. Tandang Selo, ang lolo ni Carolino at ama ni Cabezang Tales. Isa siyang matanda na nasangkot sa trahedya ng labanan. Siya ay nahuli ng mga gwardiya sibil at sa huli ay nabaril ng kanyang sariling apo, si Carolino. Mautang. Isang abusadong gwardiya sibil na Pilipino. Siya ang leader na walang habas na nagpapahirap at nananakit sa mga bilanggo.
Siya ay napatay nang salakayin sila ng mga tulisan, mga bilanggo, mga magsasakang pinaghihinala ang tulisan na hinuli at pinarusahan ng mga Guardia Sibil. Sila ay pinaglakad sa init ng araw, ginapos, at sa huli ay walang awang pinagbabaril sa utos ng kanilang pinuno. Mga Guardia Sibil, kasama ni Carolino sa pagbabantay at pagpaparusa sa mga nahuling pinaghihinalaang tulisan. Sila rin ang naging target ng pag-atake ng mga tulisan sa bundok. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang kabanata ay naganap sa isang daan sa gilid ng bundok. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Tulisan, magnanakaw o bandido na madalas nanloloob at nananalakay sa mga bayan o kabundukan. Gapos, pagkakatali ng mga kamay o bahagi ng katawan upang hindi makagalaw. Bihag, taong hinuli at ikinulong. Bilanggo, lusob, biglaan o marahas na pag-atake sa isang grupo o lugar. Kalupitan, labis na kabagsikan o kasamaan sa pagtrato sa kapwa, kawalan ng awa. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ipinapakita ng kabanata ang kawalan ng katarungan at kalupitan na nagaganap sa ilalim ng kapangyarihan, kung saan ang mga inosenteng tao ay nagiging biktima ng pang-aabuso ng mga may kapangyarihan, lalo na ng mga sundalo at Guardia Sibil. Ipinapakita rin nito ang trahedya ng digmaan at ang epekto nito sa pamilya, kung saan ang mga miyembro ay maaaring magsakitan o magpatayan ng hindi namamalayan na nagdudulot ng matinding sakit at bighati. Ang kabanata ay nagpapakita ng pagiging makatao at ang halaga ng konsensya na kahit sa gitna ng karahasan at digmaan, may mga taong nananatiling sensitibo sa kanilang damdamin at moralidad, tulad ng pinakitang pagdadalawang isip ni Carolino sa pagbaril sa kalaban. At diyan, nagtatapos ang ika-38 kabanata ng El Filibusterismo, ang kasawian. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.